Hello, good morning. This is Tessie. Welcome to my channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-harvest at saka mag-pruning. Kasi ito, ang mahirap palang magtanim ng pipino, cucumber. Yan, nag-harvest ako. Yan ang mga ang daming preparation lang alone. It costs much. Tapos yung araw-araw na babantayan nila at isprehan. Tapos mano-mano pa naman ang dilig kasi para makatipid sila. Yung ilagay nila sa hawakan nila yung pail. Tapos mismo sa ugat niya nila ilalagay yung fertilizer, yung abono na with water. Iba pa yung ilalagay lang doon sa may malapit sa ugat na pure na abono na hindi nalagyan ng tubig. Every other week yan ang gagawin nila or twice a week. Kaya nila nilalagay sa tubig para mabilis yung pag-spread niya sa roots ng tanim. Yan ang nila. Hindi ko lang nakukuhanan ng video kasi gabi sila naglalagay ng ganun o kay hapon. Ang pag-i-spray naman nila is yung 5 to 6 dahil yung mga insect na isprehan nila is gabi lumalabas. So, yun ang tinitira nila para mamatay. Na-survive naman nila. Kaso, yung first harvest namin ay 20 pesos ang 1 kilo. Tapos, tumaas lang ng kaunti ang presyo ng pepino. On the third harvest, nagiging 33. 37 man ang sabi nila. Sabi sa pinaka-main sa NBAT is 37. Pero nung dinala nila sa ang 12 sacks ay 12 na bags ay ang buyer ang bumili ng 33. Tapos yung renta ulit ng pwesto daw na 2 pesos per kilo. So, nagiging magiging 31 na lang ang per kilo. Bumagsak talaga yung lahat-lahat. Ayan, nagpuprune ako tapos nagha-harvest diretso. Tapos ang pa naman, daming ang bulaklak. Pero ang bulaklak niya is yung hindi namumunga. Yung bakla na sinasabi nila. Yun ang dahilan. Kaya yung unang pagpunta ko na nag-video ako yung namumulaklak, marami talagang bulaklak pero hindi siya nabubuo. Kung mabuo sana yun lahat, yung almost 10 sa isang puno, okay lang sana yun na meron kaming ma-harvest every 3 days na mga 5 pieces in 1 puno. Ito, yung first time namin natanim ay mga 3 sa isang puno or isa. So, ngayon paubos na yung pipino. Kakaunti na lang. Ang pagtatanim ng mga gulay dito, ang hirap. Pero
days lang sa mga farmers. Kaso nung yun nga pagka natsambahan mo at bumagsak, talo ka talaga. Pero yung mga farmers naman hindi sila nag-give up pa. Kasi there's no choice eh. Wala namang ibang pupuntahan para sa trabaho. Yun ang dahilan. Yun ang hinarvest ko. Kailangan Kita bilisan ninyo yung namin hinarvest ko. Alas 3 ang kuha ng Ipuprune harvest ko rin namin. ang mga to. After harvesting, puprune para hindi mabigat. At saka yung nutrients niya pupunta mismo sa prutas niya. Hindi sa mga branches, mga stem. So, yung time na, itong time na sumama ako, we got 12 bags. Ang isang bag, tapos mga 35 kilos to 30. Pag na maganda ang pagkapacking niya. Pag maganda ang pagkapacking niya, 40 kilos, isang bag. So, sabihin mo na lang, ang pinakamaganda doon is 33 times 12. 33 kilos isang bag. So, times 12 mo yan. Times 30 pesos. Yun ang lalabas. Ang bigat pala. Kasi ang dami, ang laki ng renta ng sasakyan. Ito pala, Dalawa kami 30 minutes sasakyan. yun palang na-harvest ko. 3,000. Pero kung may mga pakasabay na produkto, kung yun, paghati-hatian. Depende rin kung sino ang pinakamaraming crop. Kala ko nakaon ang harvest. hindi pala. So, May tumatawag ganyan yan. yung patakaran nila dito. Yan, yung kinukuha ko, yung walang Ayan, bunga, yung inaalis ko. Inaalis ko yung mga matatandang Pag yung leaves. pinag-alisan na nila ng bunga niya, alisin ko yung leaves To give way with para the yung nutrients to na punta the dito new ay pupunta sa prutas niya. fruits. Yan o. Yan, may isang na alis ko yung kinapitan niya. Teka. Ito, yung mga ang pruning. Diba, napanood ko din sa Japan kasi almost yung katawan lang ang natira. Yung mga leaves na ganito, it's to give way to the next generation na Kasi bunga. yung isang naunang nagtanim ng pipino Para healthy. sa Ay, hindi. unahan. Lalaki yung bunga. Isang So, this is how I patay lahat ang mga prune the mga as in patay pa. yan, yung may bunga na yan, huwag mo nang alisin yan. Tanim. Yung hindi na mumunga, pwedeng alisin. Namatay silang sabay-sabay niyang isang araw na yan. Wala na. Yung, May bunga yan, oh. Nagwida Yan na yung wala. Kasi dagdag bigat din sa katawan ng ito. At least inalagaan ba nila, binantayan? Hindi nila. Kasi pag nasobrahan ng abono, mamamatay din talaga. So, kailangan ingat sila lahat lagi ng ito. Ang pinaka-dangerous is yung pag-i-spray. Preparation. Grabe ang kwan. So, ang isusunod daw nila dito after pag namatay na itong pipino ay kamatis. So, we will see again kung makapagsugal kami sa sitwasyon na to. Pero, wala silang basahod. Yun ang nakakaawa sa mga farming kasi yung pagod nila araw-araw walang magsasahod sa kanila. Tapos pag pa naman nag-harvest sila, bagsak ang presyo. Ano yung pagod nila at ano yung finance namin doon. Walang maibabalik. Pero at least ito naman ay maibalik yung finance. Pero yung division namin, 3, yun ang wala.
ito pa yung aming pinukuan ba. Kasi kailangan ulit namin ipinansa ang kamatis. Bibili pa kami ng seedling. Yan o yung bakla ang kwan. Maraming bakla. So hopefully, At least yan, nabubuo. May mga thanks for watching guys. kwan, ito hindi Thank mabubuo. for the support. Shout out sa inyong lahat dyan. Ito. Sana mabuo ito. Hindi rin mabuo yan. Yan at least nabuo. Ito mga yan. Yan, walang bunga yun. Every sanga stem at pag walang bunga, ikat yung leaves para mag-giveaway sa next. Ito, nakuhaan na ng bunga. Yun, yung after harvest, pupunasan pa pala lahat ang pipini. So, individually yan, pinupunasan namin. Yan, ganyan. Then, repack. Yung part 2 ito. Sa part 2 ko yung nakuha kong video. Yun. Ganyan ang packing niya. So, yung isang pack na yan, around 35 kilos. Thank you for watching, guys. God bless everyone. Mm-hmm.